It's the Nasa ating pong genes. linya. Hmm. It's the Hindi, gene. pinapatawa lang kita. Oo. Ito po, ito'y napaka-importante mga kapatid kasi nga meron po kasing mga nag-aaral no ho, para po magkaroon ng assessment sa nagiging performance po ng ating mga kabataan sa edukasyon. At siguro po, inyo na nabalitaan, nalaman, ito pong study at nilabas pong resulta ng pag-aaral ng Program for International Student Assessment kung saan po napakababa ng ating antas sa usapin po particularly ng math and science, no? Sa gitna po naman yan, may issue naman din po sa DepEd dito po sa mga binili nung nagdaang administrasyon na mga gamit para po sa ating mga estudyante sa mga paaralang pampubliko na ngayon nakatenga lang naman din sa mga bodega kung saan din po yung problema po ng DepEd sa kanilang kontrata doon sa kanilang logistics handler, yung naghahatid nito sa mga paaralan. So baka naman humaarin ho natin itong mapag-usapan at malaman po kung ano magiging solusyon dito sa pamamagitan po ng Kongreso, particularly po ng Committee on Basic Education sa Kamara. Ating pong kausapin si Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Yes, magandang umaga Sir Ted at Ma'am DJ Chacha. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinanunod rin po. Salamat sa panahon. Unahin ko lang po Yes itong, po. ano po ang muna inyo pong napag-alaman dito po sa report na ito ng PISA sa performance po ng ating mga mag-aaral sa basic education? Yes, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Unang-una po, dalawa dapat ang point of una yung konteksto. Yung unang exam po 2018, yung pangalawang exam May 2022. So during the pandemic or yung patapos pa lamang yung pandemic. Pangalawa po, pag tinitingnan po natin yung resulta, tama po yun, tingnan natin yung resulta ng Pilipinas as compared to yung ibang bansa. Doon po, aminin natin ng totoo, much to be desired. Sabi nga po ng PISA, ang kailangan po doon, level 2 proficiency. Tayo po, hindi po tayo umabot sa math, reading, or science sa level 2. Pero ang sinasabi ko lang po talaga, ay tingnan rin po natin yung resulta ng ating learners noong 2018 at noong 2022. Pag kinumpara po natin yan, kahit nasabihin po ng iba na insignificant yung changes, meron pa ring improvement. Sa reading po, umangat tayo ng 7. Sa mathematics, umangat po tayo ng 2. Sa science po, aminin natin, negligible, -1. Kaya ko lang po pino-point out ito, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, kung papansinin po niyo, May 2022, ito po yung kakagaling lang natin sa tinatawag na longest lockdown. Halos walang face-to-face classes. Remote tayo kahit na walang wifi masyadong lahat ng lugar. Nag-modular tayo. Ang lahat po ng mga studies, sinabi, ang mangyayari po dyan, kawawa ang Filipino learner. Kung noong 2018 ay mababa ang score, lalong mas bababa. Kung maalala po ninyo, mayroon pang estimate na 90% learning loss. Kaya sa akin po, dapat bigyan din po natin ng credit, lalong-lalo na yung learners natin at mga guro. Height ng pandemic, wala pa masyadong reforma nung panahon na yon. Nag-online po o nag-modular, pero pagdating ng May 2022, yung scores po nila, kahit na ipoportray po ng iba, na over-optimistic po ako, sinasabi nila at sinabi po nila na negligible naman yung increase, it is still an increase. Reading po, 7, mathematics 2, nag-slight decrease tayo sa science. Pero dito na po tayo, tapos na yung May 2022. 2023 po, meron na po tayo mga reforma, ang DepEd po na inilatag, yung matatag curriculum at yung catch-up Fridays. Meron pa rin po mga nasa pipeline. Importante po, sabi ng PISA, ang test nila para sa critical thinking. Pero, Sir Ted, hindi naman tayo abot ng critical thinking kung yung basics wala tayo. Meaning, reading, comprehension at basic math. Kaya sinasabi ko po, unang-una, bigyan naman natin ng credit yung ating mga estudyante, mga guro. Height ng pandemic, nagawa pa rin nila to hold the line. Ngayon po, let us give the matatag curriculum, the Catch-Up Fridays, the chance to be able to be rolled out and implemented properly. Dito po, pagka nag-focus talaga sa reading, comprehension at basic mathematics, tingin ko naman po malaking step po yun towards critical thinking. Kaya sa 2025, pag-take na naman natin ng PISA, very positive po ako
na mas aangat yung ating scores in comparison to other countries at i-compare lang sa 2018 at 2022. Pero mahalaga po, ang DepEd dapat gumalaw na ngayon. Implement po nila itong mga reformang ito. Wag na po tayo masyadong maghintay na masyadong perpekto yung sitwasyon. Nagawa na po nung ibang mga NGO na inimplement po nila na hindi naman perfect yung situation. Nag-focus sila dun sa functionality, maganda po yung resulta natin. Okay, and well, sabi nga po ninyo, no, may basihan naman itong ating score na ito, bagamat tumaas po tayo, so hintayin natin by 2025 and we are optimistic na mas gaganda Yes, pong po. ating standing. Okay po naman yon, Congressman. At sabay-sabay po nating hihintayin nga. Ano? Yes. But meantime, kamo, we really have to work double time and focus. Kaya po ngayon, sir, gusto kong tanungin sa inyo, itong nailathala nga po ng Rappler na balita na hindi maitatanggi, sir, no, na kailangan po ng mga gamit sa eskwelahan, ng mga guro at ng mga estudyante, lalo na ho sa usapin po ng science and mathematics. Ito pong report na inyo rin po nabasa na nakatenga lamang sa mga bodega ang napakalaking halaga ng supplies ng DepEd na hindi napapamahagi ilang taon na para sa ating mga estudyante, particularly po para sa science. Ano po ang inyong findings dito? Yes, tama ho kayo, Sir Ted. Last week nabasa rin po natin yung same article po na I think nabasa ninyo. Kaya kahapon po, last week, in-advise na po namin ang DepEd na sa committee meeting sa Lunes, which was yesterday, ay iti-take up po natin, gusto natin malaman sa kanila yung report po tungkol dito sa learning materials na ito. Una, Sir Ted, na pag-alaman natin na yung learning materials na pinag-uusapan po dito ay mga textbooks, learning materials, furniture, at syempre po yung mga iba pang mga equipment na kinakailangan sa sciences. Tama po kayo. Tinanong namin sa DepEd, eto bang mga ito kailangan pa po natin? Ang sabi po nila sa atin, una, yung mga textbook, yung mga learning materials, bagamat may bago tayong matatag curriculum at iba pa nga, yung curriculum po sa K-10 na binabago po, ay magagamit pa rin po itong learning materials supplementarily. Pero yung mga furniture, yung mga ibang kits, yung mga ibang gagamitin sa sciences, magagamit pa rin po. So tinanong natin, ano ba ang nangyari po dito? Apparently po, ito ay na-bid out po noong 2020 at 2021. Doon po na-bid out yon. Ang ginawa po, merong bidding para sa pag-supply. Pagdating po nung minanalo po doon, na-award po yun. At yung sa ilalim ng kontrata na yon, pag sinabi na po ng supplier na ready na kami, pwede nyo nang kunin, ay of course, binayaran po ng gobyerno noong time po na yon yung supplier. Ang pangalawang kontrata po ay ito naman po yung sinasabing logistics hauling company. Kukunin po yung goods dun sa unang supplier, ide-deliver ngayon sa bawat paaralan. Dito po nagka-problema. Bakit po? Ang nangyari po, ang intindi ko po, of course, titingnan pa po natin talaga yung mga veracity ng mga sinasabi nila. Para magkaroon ng payment, ay kailangan kompleto po yung dokumento, kompleto yung signatures. Hindi naman po na kompleto po yan. Kaya ang nangyari ay yung logistics company, hinold po nila doon sa mga warehouse nila. Again po, maraming katanungan po dyan. We will have time po, magtatanong talaga po tayo kung paano nangyari yan. Pero ang sitwasyon ngayon, may letter po natanggap ang DepEd dated December 1. Galing po dun sa logistics company na sinasabi sa DepEd, binibigyan namin kayo hanggang December 31, pwede nyo nang i-pull out at i-deliver sa mga schools etong mga kagamitan, etong learning materials na nandoon po nakastore sa iba-iba namin mga warehouses. So far po ay pagkaalam natin there are 16 regions na kung saan-saan merong mga warehouse. 10 po doon na regions, parang positive sila na matatanggal nila lahat ng kailangan nilang materials doon before December 31. Yung 6 po na medyo would compromise kahit pa paano malaki rin na amount, yun po yung wino-work out po nila ngayon.
Again po, Sir Ted, kinikwento ko lang yung factual, pero yung legal, iba pang issue po yan. Opo. Puwede ho bang makakuha ng klarong impormasyon doon sa learning materials? Kasi hindi ho ba kung ito'y printed learning materials, usually po taon-taon nagpapalit sila eh. So, anong sabi ho ng DepEd sa inyo? Gaano karami ito? Anong halaga nito? Na ang sabi sa inyo, isusupplement na lang nila. Madaling sabihin yun eh. Isusupplement na Yes. lang. Opo, go ahead po, Congressman. Yes. Oo. Apo, Sir Ted, ang total value ng supplies, sa pagkaintindi ko, is about 2 billion. Sa 2 billion po na ito, meron po dyan learning materials. Yun po, yung, kung ilan yun, hindi naman tama ho kayo. Siguro kailangan natin liwanagin po yun. Yun yung gagawin nilang supplementary use. Pero, tinanong ko kasi po bakit natin kukunin talaga, aside from the fact na dapat kunin, pero sabi nila may furnitures yan, may mga laboratory kits yan na yun talagang magagamit primarily pa Opo. nung DepEd ngayon. Yun po yung kaya may value talaga na makuha pa nila yun kasi meron pong furnitures yun, may mga lab toolkits na kahit sa bagong curriculum na ginagawa nila, magagamit po nila yon primarily. Yun po yun. Opo. Congressman, bagamat ito po labas na po sa inyong komite, no? Pag pinag-usapan na po natin dito ang mga posibilidad ng malfeasance or misfeasance. Pero, Congressman, yung sinasabi po na hindi ito na i-deliver kasi hindi pa nababayaran dahil doon sa kakulangan ng signature? Alam niyo po, yun dalawa po yan na kontrata, Sir Ted, para maliwanag tayo. Yung unang kontrata, yun yung na-bid out for 2020 to 21 and 2021, yun yung 2 billion worth. Okay. Yun po, may isang supplier yun na sinabi, under the contract, basta sabihin po ng supplier, ready na kami, ipipick up ngayon ng DepEd. Pero may third party po silang kinontract pa to pick that up. Yan po ngayon, dyan po ngayon na store sa mga warehouse. Ang pagkaintindi ko, Sir Ted, yung kontrata for the hauling is about 667 million. Malaki rin po. Malaki rin po yung and dyan po nagka-problema kasi hindi na-deliver dito sa ating mga paaralan. Ang allegation po, naiintindihan ko pong allegation, ay hinihintay po yung payment ng logistics company bago sila mag-deliver. Again po, very mababaw pa po yung factual na nakita po natin. Kailangan pa po natin talagang siyasatin ng mabuti. Pero legally po, Sir Ted, hindi naman po tayo kailangan maging rocket scientist, pero meron pong talagang meron kang pagdududahan at kailangan magtanong na mga question pa. So hindi na-deliver nung nung maghahatid dapat dahil sa hindi sila nabayaran noong pagkukunan nila na kontratista ng DepEd? That is correct. Kaya ang next tanong doon, Sir Ted, di ba? Ang logical question is bakit hindi ba dapat ay paano ba naisulat yung kontrata? Yun po hindi ko pa nakikita. Kasi hindi ba dapat ang ginawa po ay upon delivery. Opo. Yes, diba? sir. Yun po yung hindi pa na, again po, talagang aminin ko lang, Sir Ted, talagang sa dami rin po ng matters na tinake up kahapon, hindi na po tayo umabot doon. Pero that is one of the questions na kailangan masagot. Ano ba yung laman ng kontrata with the hauling company? Bakit, di ba, hindi ba dapat na-deliver and then doon tayo magproseso ng payment? Opo. Kasi sir, basic education po ng inyong komite at ang inyong pong pagsiguro nagagamparan po ng tama ng ating kagawaran. Ang pagbibigay po ng edukasyon sa mga bata at ang mga bata natututo. So, 1.2 billion na halaga ng science and math equipment pinag-uusapan natin dito, 5.6 million pieces. Hindi ho ba? So napakalaking tulong nito, lalo pat may mga gantong pisa na mga resulta ng kanilang study sa ating pong level ng kaalaman ng ating mga estudyante. So napakahalaga po nito na malaman dahil
kung magpapatuloy po itong gantong uri ng problema, para kayo nagpupursige pa kayo dyan, di ba? Dito ho sa inyong komite. That is correct, Sir Ted, because well, unang-una po, 2 billion po yun para sa supplies pa lamang. Meron pang 600 plus million para dun sa delivery, yung sa third-party logistics company. Yun po, katulad na nabanggit ko po sa sa DepEd official kahapon, kailangan natin malaman kung ano yung logic. Unang-una na nahati po yun. Oo. Pangalawa, ano rin yung logic na hindi ba dapat talaga na deliver muna bago nag-processing ng pagbabayad. Parang hindi ko alam, hindi ko naman nabasa yung kontrata pa, pero parang common sense eh. Dapat delivery muna and then doon tayo. Hindi ba ganun po ang standard? So gusto natin malaman ano ang nangyari. Pero again po, no, ang hiningi rin po natin sa DepEd ngayon, by December 31, to submit to the committee, ilan na po ang nakuha dun sa 16 regions sa 2 billion worth na learning materials, furniture, and equipment. Sa 2 billion na yon, ilan na ang nakuha ng DepEd dito sa mga warehouses na ito at na-deliver sa mga paaralan. Pangalawa, hindi ba kasama sa kontrata ang delivery? So kung ang magpipick up ngayon ay DepEd sa mga warehouse, so ibig sabihin po, ano yung payment na gagawin? Well, ibig sabihin wala nang payment na dapat gawin. Yun yung mga hinihingi natin sa DepEd na mga paliwanag at hopefully po of course po, no, iba-iba yung kailangan by segment po talaga yung issues diyan. May issue na sana by December 31 ma-pull out na lahat dahil talagang kung makakatulong po yan sa quality of education at it was 2.6 billion worth effectively. Dapat po makuha yon. Pangalawa, moving forward, Sir Ted, hindi ba dapat mapaliwanag sa atin paano ang mga kontrata na ito at bakit ganun? Standard pa po ba yun na hindi upon delivery? So, hindi ba kung hindi standard yun o kung ganun man ang standard noon, hindi ba dapat pag-aralan muli ng DepEd, ng buong gobyerno na hindi dapat ganito? Kasi sigurado ko naman, marami naman po dyan ang magbibid, lalong-lalo na kung malaki naman yung kontrata. So again po, it has to be something na siguraduhin man lang na advantageous at hindi lugi ang gobyerno. Opo. Sino ho kaya mag-initiate dito ho naman po ng pagsampa ng resolusyon para ang kaukulang komite, maaring joint sa inyo pong komite, like the good government, ay imbestigahan ito kasi ang balita is yung same people involved doon sa laptop controversy, sila din po nasa likod nitong kontratang ito. Sir Ted, alam naman natin na motu proprio pwedeng ma-take up yan, hindi kailangan ng resolusyon. Pero ganito po ang gagawin natin para masigurado. Pagka nasubmit po sa atin by December, sabihin natin first week of January, kami na mismo po ang magre-refer sa appropriate committee at kahit joint meeting kami, walang problema. Kasi sa totoo po, Sir Ted, it goes to quality of education kasi talagang yung funds po natin napakahalaga. Marami po talaga kailangan na paggastusan. Alam naman natin, hindi naman tayo pinakamayaman na bansa. So kailangan na wisely used yung pondo natin lalo na for education. Sayang po talaga, Sir Ted. Hindi naman sa overly optimistic ako, no? Pero our learners and the teachers held the line At the height ng pandemic na talagang all odds were against them. Sa totoo po, walang nagsabi na, kayang-kaya ng, alam niyo, talagang, kaya yun ang akin. Sayang po yung talento ng Filipino learner ng ating mga guro. Tapos may masasayang na ganito. That is why, tama po kayo, but if it will be easier to refer it to good government, okay ako. Pero sa totoo, magandang kasama po sana ang committee namin simply because it goes to quality of education. Yes, sir. Sige po. Sir, so far ho ba, kumusta ho ang assessment sa nagiging epekto ng K-12 program natin? Kasi nga may mga nagpapanukala din na ibalik natin sa K-10 dahil yung pong adikain nung una po na ito'y binuo ng batas para ho sa easy and fast employment ng mga graduate ng K-12. Nasabi ho naman din ng mga negosyante, hindi ho nangyayari yan kasi ang hinahanap pa rin nila ay college graduate. Dito ho ngayon, ang mga magulang
dagdag gastos yan, dagdag din ng panahon para sa mga bata. Kaya po may mga nagpapanukala, butihin na lang po yung ating pagtuturo doon sa 4 na taon sa high school. Yes. Sir Ted, meron tayong proposal po ngayon sa Kongreso na dinidinig. Sasabihin ko po para sa akin po, and I think yun naman talaga ang totoo. Ang problema po ng K-12 curriculum, it's the curriculum. It is too congested. Marami masyado pong subjects na hinihingi. Marami masyadong competencies na hinihingi. Alam niyo po, parang, again po, benefit of the doubt. Talagang sa sobrang, siguro po talagang, magaling naman talaga ang Filipino learner, no? Sa sobrang bili po, talagang kinongest masyado. Ang sa akin po, let us decongest. Siguraduhin lang po natin yung basics, alam po ng bata. Reading comprehension, basic mathematics, sciences po, and all others po, pwede natin pong gawing elective, lalo na sa 11 and 12. Pangalawa ho, Sir Ted, yung tech voc track, right now po, 30 to 36%, yun yung average po ng student population sa grades 11 and 12 ang pumupunta sa tech voc track. Ang inaasahan po nila, pagtapos nila ng grade 12 tech voc track, una, meron silang mga NC, yung National Certificate. Ito yung papakita po nila sa mga industriya na ito yung talento namin, ito yung skill namin. Yun pa lamang po, hindi nga libre under the K-12. Binabayaran po yun kahit na pumasok ka sa tech voc track ng K-12 natin. Pangalawa, tama po ba na ang tech voc track ay nasa ilalim ng Department of Education? Hindi ba po ang primary role and responsibility ng DepEd is to make a student, a Filipino, college ready? Pero yung skills po, that should be driven. Siyempre po meron tayong TESDA. Pero again, Sir Ted, wala naman akong ibig sabihin dito. Talagang it was decades naman siguro po talaga na hindi natin nabigyan ng pansin. Pero much to be desired sa TESDA po natin. Kaya dahil po dyan, para sa akin, dapat po ang gagawa ng curriculum, pwede ho natin ilabas na yung tech voc from DepEd, ilagay po natin as a regulator yung TESDA. But the curriculum must be drawn up by the industry boards. Kasi po, Sir Ted, tingnan po natin yung mga successful po dito sa bansa natin kahit sa ibang bansa. Yun po, yung talagang nakapag-training ng maayos sa industries. Kasi yun po talaga, kailangan mo talaga, ang kailangan kasi talaga, sabi nga po ng mga natin dito, functional literacy rin, kailangan naman po talaga may reading comprehension, basic mathematics. Pero a bigger part of skills training is the actual training. Hindi po yung katulad ngayon, out of the 32 to 33 subjects sa 11 and 12 ng tech voc, yung standard po, more or less, 8 lang ang binibigay sa actual industry training. Parang kulang na kulang po yun. We must level up yung TESDA natin, but it should be through the industry boards. Sige po. So, ang panukala nyo, baguhin itong curriculum ng K-12 at ayusin po ito, pero K-12 pa rin, basically, ang inyo. Meron pa rin pong dagdag na 2 taon sa regular high school. Right, Congressman? Kung pupunta po kayo ng college o university, dadaan pa rin kayo ng 11 and 12. Pero, tatanggalin na po natin, well, hindi naman, ayaw natin mag-legislate ng curriculum, pero hikayatin natin ang DepEd na pag-aralan, i-simplify na po natin. Huwag masyadong maraming subjects na wala naman po tayong eksperto na nagtuturo po ng subject na yan. I think kahit 11 and 12, mag-focus sa reading comprehension. Age-appropriate naman po ang reading comprehension As you increase the levels po, mas complex yung pati mathematics. Okay, That will prepare them po for further studies into college. Pero the 30 to 36% na tech voc po sila, doon na po natin ilagay sa industry. Pero, Congressman, short answer na lang po, please. I hope you don't mind. Congressman, ano ba problema? Kung meron tayong first year hanggang fourth year high school, yung gustong mag-technology vocational, pagkatapos po ng high school, edi mag-tech voc ka. Kung gusto mo mag-college, edi mag-college ka. Ano ba problema sa ating pong pinagdaanan, ikaw at ako dito, na 4 na taon lamang sa high school at 4 na taon sa basic college? Ano ba problema doon? At binago nga nila. At ngayon, parang walang epekto. Dagdag lang sa gastos at panahon ng mga bata.
Yes. Basically, Sir Ted, in agreement ako sa maraming yung sinabi. Pero short na lang po. Unang-una po, pag nag-graduate ng fourth year high school o grade 10, basically po mga 16 years old yung ating mag-aaral. Sa totoo po, under our labor code, hindi rin po naman siya pwede makakuha ng regular na trabaho. Ibig sabihin, at the most po, magiging apprentice siya. So para sa akin po, yung 2 years na dagdag, na isimplify na lang po natin. Simplify natin yung 11 and 12 to reading comprehension and basic math and science. Kahit hindi ganun kahaba po yung stay nila sa paaralan, pwede rin po sila maging entrepreneur at the same time. Yun po ay still the safest path para 18 years old. At mas yung reading comprehension, mas complex na para handa talaga sa kolehiyo. Pero tama kayo, yung graduate ng grade 10 o 4th year high school na gusto mag-tech-voc, Yes. payagan na po natin mag-tech-voc. Oo, Hindi na kailangan mag-11 and 12. Yes, mag-separate siya ng Tama kanyang po. track, di ho ba? Ihiwalay Yes po. ihiwalay natin That yun. is the proposal po. Yes, sir. And let the debate begin dito po sa 16 years old nag-graduate ka kasi hindi naman lahat 16 eh. Tama. Di ba? Opo. I mean, there must be a study, a science na pagtukoy na okay, kung hindi ka pa pwede magtrabaho kasi 17 ka pa lang, Mag-vocational course. di ba? Opo, pwede ka naman din siguro hong mag-apprentice muna o ano man, pero ang ano ho lang kasi ho dito, Congressman, is that yung gastos at saka yung panahon na pinaghihintay po natin para po yung bata, lalo na ho doon sa mga pamilya, nakapos, agad na makatapos ng kolehiyo at yung ibang gusto na ho mag-abogado, mag-doktor, mag-pursue ng higher education, tuloy na. Yes po. Again po, in a way po talagang may agreement po ako sa inyo dyan. Tama rin kayo, we must. Pero pag titingnan po natin at ng issue, pero ang talagang Opo. gusto rin po natin talagang the soonest possible time, meron na tayong bill na Opo. final na pwede Okay. pagdebatihan sa plenaryo. Opo. Pwede po natin. Kasi kung masyado naman po mahaba, yun ang naging problema rin po natin eh. Ang default po ng marami, sorry Sir Ted, pero talagang default ng iba, pag hindi na alam ang sagot, research, hindi na po natapos eh. Alam naman natin minsan kung ano yung sagot talaga eh. Opo, tama po kayo. Kapag hindi, anyway, sige po, so Congressman, this is a work in progress. So, Yes po. Opo, so kami muling tatawag sa inyo, dito ho sa isyong ito Yes natin po. pinag-usapan. And of course, ito pong patuloy ho ninyong pagkakaroon ng pag-aaral, at the same time po pagsusog sa kasalukuyan po natin programa sa K-12, Congressman. Tama po yun. We will do that, Sir Ted. Opo, Ma'am mabuhay. DJ Kat. Opo, mabuhay po, Congressman. Thank you for your time, sir. And Merry Christmas. Salamat din po. Merry Christmas, happy holidays rin po. Opo, salamat na marami. Si Congressman Roman Romulo, ang chairperson po ng Basic Education and Culture sa Kongreso. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.